Totoo ba na hindi natin maiiwasan ang kamatayan? Ang buhay ay may kanya-kanyang kwento, ngunit hindi lahat ng kwento sa ating buhay ay may kakwenta-kwenta o may kahalagahan. Ang buhay ay napakahalaga sapagkat ang buhay na to ay ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya habang tayo'y nabubuhay, dahil ito ay binigay ng Diyos, ibig sabihin, ang buhay natin ay hindi natin pag-aari. Kaya huwag mong abusuhin ang iyong buhay dahil hindi mo yan pag-aari. Pag-aari ito ng Diyos na nagbigay buhay sa iyo. Kaya habang tayo'y nabubuhay, gawin natin nakakwenta-kwenta ang kwento ng ating buhay o meron kahalagahan na naaayon sa kalooban ng Diyos upang sa pagdating ng panahon, malaya natin sabihin tulad ng sinabi ng 2 Timothy 4:7 na ganito ang sinabi niya, "Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya." Wow, ang galing, di ba? At ang gandang pakinggan. At ang Diyos naman na nagbigay buhay at nagmeme-ari sa buhay mo, ganito naman ang isasagot niya sa iyo. Sa Matthew 25 verse 23, ganito ang sinabi niya, "At ito ang inaasam-asam ng lahat na mananampalataya na marinig sa kanilang master." Sa Matthew 25 verse 23, ganito ang sinabi niya, "Well done and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness." Wow! Kaya mga kapatid, para matapos natin yung takbuhin natin o kung ano talaga yung nais natin na makamtan, magpatuloy tayo sa pananampalataya sa Diyos at huwag natin aabusuhin ang ating buhay. Gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Tandaan mo, hindi iyo ang buhay. Kaya wala kang karapatan na abusuhin ang buhay mo, kundi italaga mo yan para sa Diyos sapagkat siya ang nagmeme-ari sa buhay mo. God bless! I love you all! Love you all! Bye-bye! God bless everyone! Yes, people need the Lord. Amen. Thank you, Lord.